May kalalagyan ka rito, Baterna. Maniwala ka sa akin because you've been there for so many years. Mr. Chair. Alam namin na meron kang alam. So be honest. Bobo sila eh. Hindi sila kasama dun sa original eh. Pero to si Ronaldin Baterna, kasama siya mula una hanggang huli. Corporate secretary ka, ikaw ang nirelista na lahat, ikaw ang nagre-record na lahat, pero hindi mo alam ang pangulo ng korporasyon. Itong si Ronaldin Baterna, being there for the longest time, no? We don't believe that you don't know the president. You don't know the members. You don't know the other incorporators. You don't know Cassandra Ong. Cassandra Ong, kilala ko po siya. Gaano mo na siya katagal kasama? Nakikita ko lang po siya kasi Nakakita mo siya, nakakausap? hindi po. Hindi mo siya nakakausap? For 5 years? Hindi. Alam mo, nagsisinungaling talaga yung batang ko. Mr. Chair. Out lang po yung natatandaan ko. Now you're lying again. Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. Then we issue a show cause order. Okay, so for the meantime, we'll be proceeding to the next. You are the interpellator. Mag-interpolate pa ako. Go ahead. I'd like to ask a question to sino yung lady that you asked former a while ago, Mr. Chair, who became the incorporator of the, what do you call that? Lucky South 99, Lucky South 99. Outsourcing Incorporated. I would like to ask a question to her, Mr. Chair. Si Miss Baterna, Ronaldin Baterna. Pangalan? Miss Paterna. Hindi po ba kayo pinressure na maging member na maging incorporator? Yung po ba ay ayon sa inyong kalooban o pinressure kayo? Sapagkat kanina binanggit ninyo wala kayong alam eh. Wala po talaga akong alam kasi yung instruction po sa akin, parang dagdag lang po talaga siya sa trabaho ko po na magpipirma lang daw po. Therefore, Mr. Chair, kung yan dagdag niyo, hindi po dagdag na responsibility niyo maging incorporator. Eh. So, kung hindi mo alam yan, ibig sabihin, inaamin mo sa committee ito, you were pressured to be a part of the corporation. Pinressure kayo. Aminin nyo na po dito na you were pressured. Hindi naman po. Ayon Kasi po yung instruction po sa akin talaga That's what I'm saying, Mr. Chair, no? Instruction sa inyo. Ibig sabihin, na pressure kayo sa instruction sa inyo. Tama ho, mali, Mr. Chair. Yun ang empleyado kayo dun eh. Empleyado kayo. Hindi ba parang hindi tama na empleyado ka lang, magiging member ka ng korporasyon. Kayo ay empleyadong sumisweldo and you were instructed. Therefore, Mr. Chair, kung magsasabi kang totoo ngayon, alright, yung instruction sa'yo, na-pressure ka na maging incorporator ng anong company yun? Lucky South. Na-pressure ka sa instruction. Correct. Tama ba ka mali? wala naman pong pag-pressure na ginawa sa akin. Deb, you were instructed. You were instructed. Ibig sabihin, doon sa instruction, sumunod ka, correct? Opo. Sumunod ka. Am I right? Pakisagot po. Pakisagot Opo, na. opo. Yan. Therefore, kung sumunod ka sa instruction, na-pressure ka. Congressman Abante, I think Ronaldin Baterna brought along with her lawyers. Opo. Meron kang lawyer, di ba? Opo. Wow. But of course, Sige, Mr. Chair. wait, Congressman Abante, with all due respect, ano? So, sino mga lawyers na kasama po ninyo? NFC Morales Law Firm po. Ano po? NFC Morales. Andyan po ba sila? Opo. So, sino nagbayad po ng lawyer ninyo?
Kasama ko po si Attorney Josel Velasco. Sino po? Josel Velasco. Sino po nagbayad ng lawyer ninyo? Kayo po? Ikaw pa? Ikaw ba nagbayad? Hindi. Sino yung bayad? Pwede ka po bang itanong? Hindi, tinatanong ko lang kung sino nagbayad ng lawyer mo kasi may kasama kang lawyer. Sino nagbayad ng lawyer mo? Kinontract ko lang po. Kinontak mo lang? Walang bayad dyan? Wala. Wala? Okay, lawyer. Sige. Tingnan natin kung sino lawyer. Sino po yung lawyer? Asan yung lawyer ninyo? Yan yung sinasabi ko dito, pare. Oo. Can you kindly sit beside the, Ronaline Baterna? Good afternoon. Can you please state your name? Good afternoon, Mr. Chair. I am Attorney Josel S. Velasco from NFC Miralias Law Office, Your Honor. Mr. Chair. Anong firm po kayo? Anong firm? Law firm? NFC Miralias Law Office. Sino pong nag-hire sa inyo? Are you under, did you take your oath? No, not yet. Can you please stand up and we'll consider her as our resource speaker as well? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seat. Okay, sa attorney. So, sino po nag-hire sa inyo? Mr. Chair, as far as my knowledge in this case, Your Honor, it is Lucky South. Lucky South? Yes. 99 na Yes, Mr. sabi kasi ni Baterna, ni Miss Baterna, kinontak lang daw kayo. So, sino kumontak sa inyo? Lucky South 99 o si Miss Baterna? Mr. Chair, I am only a junior associate of the law firm, Your Honor. So, as far as that matter is concerned, Your Honor, it is... Pero Lucky South po ang nag-contact sa inyo? Yes, Your Honor. So, ang ibig sabihin, sinungaling si Baterna? Kasi sabi niya, kinontak ka niya kinontak ka ba niya? Your Honor, we were in communication with Miss Baterna. So, siya ang kumontak sa inyo? We were in... Siya ba yung kumontak o other people from the Lucky South 99? Siya ba o others? I am not privy, Mr. Chair, to who, kung sino po Di ba, ang first you will be representing the Lucky South 99. And you must know the details about your representation. And I think it is incumbent upon you to know all the details. It's like going to the battle without ammunition. Attorney, I'm not an abogado, pero ako, kapag humaharap ako sa gera, I'm full of bala, di ba? You should also, di ba? So, simple lang naman yung tanong namin, di ba? Yes. O sino yes, yung Mr. kausap niyo po sa Lucky South 99? Can you kindly ask your boss? I'll give you time. You call and ask, sino ang kausap niyo sa Lucky South 99? Okay? May I, And Mr. Chair? we'll be going back to you. Sige, Congressman Mr. Chair. Abante, in a while, we'll be going back to the attorney para at least malaman po natin kung sino kumontak. Kasi, it's klaro dito na medyo, Ronaline Baterna, I think you are lying. Ituloy ko lang. You are lying. Kaya, mamaya, sabihin mo na yung nalalaman mo because this will help you a lot. Sige, Congressman Tuloy ko lang. Abante. Ano po yung position ninyo when you were receiving 17,000 a month? Receptionist po. Okay, Under admin. receptionist ka. Alright? At ikaw ay ang iyong natapos associate, no? 2 years lang. Opo. Alright. Nung ikaw ay binigyan ng 23,000 a month, ano ang position nyo yan? Sabi lang po maging corporate secretary. Tapos, Ano yon? Yung corporate secretary nga daw po na magsasign lang po ng mga papers. So, ibig sabihin, yung 23,000 pesos a month na tinatanggap mo, ang iyong position is corporate secretary ng korporasyon. Yun po ba?
Admin pa rin, under admin pa rin po ako. Dali lang, hindi mo ko sinasagot ang maayos eh. Alright. Sabi mo kanina, Mr. Chair, ikaw ay naging corporate secretary at dahil dyan, itinaas ang sweldo mo ng 23,000. Tama? Opo. Therefore, kung corporate secretary ka, hindi ka lang sa admin. Ikaw ay corporate secretary ng korporasyon. Tama, mali? Opo. Okay. Yung ba, alam mo o hindi mo alam? Hindi po. O see? Ibig sabihin, Mr. Chair, kung hindi mo alam yan, na-pressure ka. Pinressure ka, na-pressure ka. Mr. Chair. Sagutin mo lang kung tama o mali. Na-pressure ka. Hindi. Tama. Hindi po. Teka. Alam mo, under oath ka, di ba? You're under oath. Opo. You're under oath. Alam niyo bang ibig sabihin ng under oath? Opo. Na magsasabi ka ng totoo. Alright. Now, sa akin, Mr. Chair, hindi ka nagsasabi ng totoo sapagkat, Luka, ikaw ay na-promote bilang corporate secretary ng korporasyon, hindi ng admin. Hindi mo alam. Therefore, kung hindi mo alam, ginawa kang corporate secretary ng korporasyon na hindi mo alam, ay ibig sabihin na pressure ka. Hindi naman po. Kasi nga po yung instruction po sa akin is parang dagdag trabaho lang na ang pagkakaalam ko po is parang clerical work lang po siya na magsasign po ng mga paper. Mr. Chair, I think that Miss Paterna is even confused on her position and that I believe she was pressured and that she is not actually answering right. I do not know if her lawyer was the one that told her that. Anyway, I would like to... And for your information also, Congressman Benny Abante, that the same law firm na naging lawyer ni Miss Baterna is also the one who filed a motion to quash the search warrant na isinerve po sa PORAC. So sila rin po yung NFC law firm, Mirales Law Office. And a while ago we're asking yung si attorney siguro you can ask the question Chairman Abante about kung sino doon sa Lucky South 99 ang kumontak sa kanila. We have to find out kung sino talaga yung kumontak. Gusto ko lang pong sabihin kay Mr. Paterna, Mr. Chair, na hindi niya kinakailangan kabahan dito o matakot. Ang nais lang natin malaman ang katotohanan. Yun lang nais natin malaman ng katotohanan. So, Miss Paterna, okay, nabanggit mo kanina, ikaw ang kumontak, pero sinabi ng abogado, hindi ikaw. Ang talagang iyan ay abogado ng, anong company, nakakalimutan ko eh. Lucky South. Sila ay abogado ng Lucky South. Therefore, hindi ikaw ang kumontak, kundi ang kumontak noon ay yung officers ng Lucky South. Am I right? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Miss Ronaldin Baterna, again, alam mo, baka we will be forced to cite you in contempt kasi kanina nagsinungaling ka na sinabi mo na ikaw ang kumontak, But unfortunately, the line of questioning of Congressman Abante leads to something, pero you're refusing to answer. And alam mo, kung bago ka lamang dyan, we will be considerate. Kasi 5 taong ka na dyan eh. Like for example, to sila Julian Linsangan, Edwin Siang, Marion Ryan Chua. Bago lang po ba kayo o nagtatrabaho din kayo sa kanilang kumpanya, sa other companies? Mr. Chair, wala po kaming alam doon sa ibang companies. And even, wala kayong connection sa mga companies na to? Wala po, Mr. Chair. Sige, so identity theft yung kanila. Well, si Julian Lansangan, si Edwin Siang, si Marion Ryan Chua, kasi sila yung mga bagong incorporators ng Lucky South 99 Corporation. Kasi you have to understand that yung Whirlwind, yun yung sa real estate, yung nagpapagawa ng development.
Pero pagdating sa pagkuha ng lisensya sa PAGCOR, ang ginamit po na nilang una ay Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. And then nag-file sila ng articles of incorporation na citing all the amendments. At ang pinalit nila sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay Lucky South 99 Corporation. So, yun na po yung bagong pangalan. Kasi nga, hindi na-aprubahan sa PAGCOR yung Lucky South 99 Outsourcing. Kaya ang ginawa po nila, nag-file sila ng amendment at binago nila yung mga incorporators. At doon pumasok sila Julia, sila Linsangan. Doon kayo pumasok sa Lucky South 99 Corporation. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, nag-file na po kami ng case sa Makati against Lucky Then South. tinatanong ko kung doon po kayo kasama sa Lucky South 99 Corporation. Yes, Mr. Chair, in papers po. Di ba? Doon kayo kasama. And before that, Lucky South 99 Corporation, yung outsourcing. Yung outsourcing na Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, doon kasama si Cassandra Leong. Siya ang incorporator doon at nung binago to sa amendment, tinanggal na si Cassandra Leong at siya na ang naging representante at ng Whirlwind Corporation. In other words, talagang makikita mo na yung kanilang mga corporations are intertwined as well. Na meron lang ginamit na mga incorporators na mga bogus. Bogus sila eh. Hindi sila kasama doon sa original eh. Pero itong si Ronaldin Baterna, kasama siya mula una hanggang huli. Hanggang ngayon, kasama ka, Ronaldin Baterna. Kasama ka sa Outsourcing Incorporated ng Lucky South 99. Kasama ka sa Lucky South 99 Corporation when it was amended. Mr. Chair, Yes. gusto lang i-establish dito. Alam mo, Miss Paterna, naawa ako sa iyo kasi hindi mo alam eh. Marami kang hindi alam. Ibig sabihin, ibahin ko yung question ko. Ibig sabihin, nagamit ka. Tama o mali? Hindi mo alam eh. Nagamit ka, correct? Tama o mali? Hindi ko... Hindi. Normal na Ano po yun? Ano po yun? Normal na empleyado lang po talaga ako sa Lucky South. Well, So parang look, wala po akong alam sa mga ano po nila, sa mga pinaggagawa po. Ang korporasyon po na kinabibilangan ng mga foreigners, ang 60% po niyan dapat Pilipino. Ang 40% dapat foreigners. So ilan po ang share ninyo? Ilan ang share ninyo sa korporasyon na yan? Wala po. So corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Wala po. Sino ang may hawak ng 60% share? Hindi ko po alam. Sino ang ibang Pilipinong incorporator dyan? Hindi ko po sila kilala, sir. Chair, may establish dito, hindi niya alam kung sino yung mga Pilipino incorporator at hindi niya alam dapat ang korporasyon sa Pilipinas merong 60% share ng Pilipino, 40% ang share ng foreigner. Sino po yung foreigner na merong share dyan na incorporator? Hindi ko po alam, sir. So hindi mo yun alam kung sino yung Chinese na incorporator dyan. Hindi po. Hindi mo kilala kung sino ang presidente at chairman ng korporasyon? Hindi po. So, corporate secretary ka, ikaw ang nililista ng lahat, ikaw ang nagre-record ng lahat, pero hindi mo alam ang pangulo ng korporasyon. Hindi po. Kasi hindi po ako yung nag-prepare ng Kaya mga lang, papel. ikaw ang corporate secretary, Mr. Chair. So ito establish natin, hindi mo kilala ang president ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang chairman ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang mga Filipino incorporators. Hindi rin po. Mr. Chair, sinasubmit ko sa committee ito ang testimony ni Ms. Paterna na siya po ay ginamit at na-pressure kahit hindi niya inaamin. Si Chair. Congressman Abante, I think this person is withholding her knowledge about a lot of things.
I truly believe on that. Why? Because he's been there for 5 years. 5 taon na sila magkakasama. At kung titignan mo ang mga dokumento, mula nung una na ginawa pa lamang po yung Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isa na siya doon. Naging Lucky South 99 group pa yan. Tapos naging corporation. And now, you're denying na wala kang alam. And I believe dito medyo pinaiikot tayo nito. And I'll be holding back yung ating nararamdaman sa ngayon because I believe medyo itong si Ronaldin Baterna being there for the longest time, no? We don't believe that you don't know the president. You don't know the members. You don't know the other incorporators. You don't know Cassandra Ong? Cassandra Ong, kilala ko po siya. May kalalagyan ka rito, Baterna. Maniwala ka sa akin because you've been there for so many years. Mr. Chair. Alam namin na meron kang alam. So be honest. Mr. Chair. Gaano mo na siya katagal kasama? Nakikita ko lang po siya, Chair, kasi, di ba? Nakakita mo siya, nakakausap? Hindi po. Hindi mo siya nakakausap? For 5 years? Hindi po. Alam mo, nagsisinungaling talaga tong batang to eh. Mr. Chair. And I believe that may kalalagyan ka rito, Baterna. Maniwala ka sa akin because you've been there for so many years. Mr. Chair. Alam namin na meron kang alam. So be honest. Mr. Chair. Yes, Congressman Abante. I would disagree with you on holding back. I'd like to make a motion that we put Ms. Paterna in contempt of this committee until such time that she tells us the truth about the corporation. So I move, Mr. Chair. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, Ms. Paterna, may motion na po. Naintindihan mo ba yung contempt motion ni Chairman Abante? Do you understand? Alam mo po ba yon? Hindi po. Ito, kasi Ms. Paterna, as far as I understand, pag sinight ka ng contempt dito sa House, you will be detained. No? Ngayon, yung contempt is part of our internal rules, Section 11 of our internal rules. At alam mo ba yung violation mo? Hindi po. Your violation is paragraph C of our internal rules, Section 11, paragraph C, refusal to answer important questions from the members of this committee. In short, you are lying. Pasensya na po kayo. First time ko po kasi parang kinakabahan po ako. Hindi, Tsaka hindi kaya po nga, ako kaya nga sanay. in-explain ko sa iyo. So you now understand the consequences of your refusal to answer pertinent questions. Kasi, sandali po, Mr. Chairman, who's the lady? No. She's the lawyer. Attorney. Sandali po. Please don't whisper to the resource speaker. Sandali po. Let her Sandali. answer, okay? On her own, okay? Unless the members of this committee allow you, to say something to your Mr. Chair, I would withhold the motion if right now Ms. Paterna will tell the truth. Siguro, Dennis Cunanan, andyan si Dennis Cunanan eh. Dennis Cunanan, you've been in the Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Sandali po, Mr. Chairman, di pa ako tapos eh. The chairman can interject. No, Okay. I am just... Yes, I recognize you. I do not want to Yes, hear... Congressman Paduano. Mr. With due respect, hindi pa po ako tapos because I have to ask first Ms. Baterna if indeed she understands the Okay. contempt motion. Okay, because of you give And some... now you're- Wait, Congressman Paduano. Let the chairman acknowledge you again or recognize you before you speak. Para medyo tayo may order, no? So, the good chairman of Committee on Public Accounts
ask some question. So, can you please reply? Ito tanong ko na diretso. Miss Materna, Yes po. o ngayon, sinabi ko na lahat-lahat. Gusto mo tagalogin natin? Naintindihan mo ba yung sinabi ko kanina? Yung contempt order o Opo. motion? Naintindihan mo na? Na ikukulong ka dito sa house. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Opo. O, tapos, ang violation mo is yung hindi pagsagot ng tama sa mga tanong ng mga kasapi ng committee ito. Intindihan mo? Opo. Please. Yes po. Okay. O, yun yung consequences. Now, do you want to answer the queries truthfully? Yes po. Thank you, Mr. Chairman. Okay, so in relation to your motion, Congressman Abante, but put in hold, may I ask Dennis Cunanan? Mr. Dennis Cunanan, you've been in the Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. You were one of those who have started this corporation. Am I right? I didn't start the corporation, Your Honors, but we were But the you ones were who a part. assisted. Yes, Kasi we kung assisted titignan ko them. yung organizational chart, kasama ka doon as a Communications, nilagay nila, sir, so yes, communications. yes, so they can, you are a the communications, corporate communication Communications. and government relations. Yes, sir. And during that time that you were a official of the organization or the corporation, you have encountered si Baterina. Yes, Am I Your correct? Honors. Yes, Your Honor. So, ano ang relasyon nyo? I mean, what is your working relationship? I mean, the working relationship, not the personal relationship. I don't relate with her, sir, but she's always there whenever we are there because she's in charge of there's a facility there where they meet all their guests and people dun sa May Thai Court. So siya po yung in charge doon. Siya yung nandun. So, in other words, she's working as a real corporate secretary. For that, I'm not really sure of that, Your Honor, but I know she works there because she's there. At kasama-sama niya doon sila Cassandra Ong. Yes, Your Honor. Man. Sige, go ahead, Congressman. Padua. Anyway, this is a short question. Anyway, tinanong mo na si Dennis Cunanan. Dennis, sir, now you know talaga yung Miss Paterna, di ba? Yes, Your Honor. Okay. When was the time that you know the person, Miss Paterna? When they first asked me to go into that Year na lang po, year na lang. 2019, Your Honor. Oh, 2019, Miss Paterna. Kilala mo po si Dennis Cunanan. Nakikita ko po si Sir Dennis. Oh, nakikita mo. Opo. Oh, pero Dennis, that time, di ba, si Miss Paterna is associated not with Lucky South 99, but with Whirlwind. Yes, sir. Oh, Whirlwind. Miss Paterna, do you confirm dating Whirlwind ka? Ang alam ko po, Whirlwind yung dati, tas parang ang pagkakalam ko po, naglipat lang po. Parang naging Lucky South. Hindi, Miss Paterna, you first sign a document doon sa lease agreement na pinakita kanina ni Congressman Adyong, representing Whirlwind. Sa kabila, Cassandra Ong. Tapos, yung bagong amended lease contract, ikaw na yung nandun sa Lucky South 999. Tapos si Cassandra Ong, nandun po sa Whirlwind. Lucky South lang po yung natatandaan kong pinipirma. Oh, now you're lying again. Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt for violation of Section 11, Paragraph C. Mr. Chair, Refusal to answer pertinent question or lying, Mr. Chairman. Mr. So move, Chair. Mr. Chairman. Mr. Chair,
Congressman Abante, you are recognized. I'm still on with my interpellation. Before we act on the motion of Chairman Paduano, I would like to ask again, Ms. Paterna, kung ngayon naniniwala siya na ginamit lamang siya ng korporasyon. Will you answer, please? Siguro po. Hindi siguro. Kung ginamit ka ngayon, nakikita mo na di ba? Nakita mo na, no? Hindi ka naman bobo matalino ka So tinatanong kita, kung ngayon na-realize mo na ginamit ka ng korporasyon. Opo. Yan, okay. Mr. Chair, I'd like to manifest that Ms. Paterna has finally admitted that ginamit lamang siya ng korporasyon. Does Mr. Dennis Cunanan agree with that? I suppose so, Your Honors, because of No, you're not supposed to. You better tell me Yes, Your right Honors. now. Yes, Your Honors. Yes, okay. So therefore, Mr. Chair, I also have to manifest that Mr. Cunanan also said that he agrees with Ms. Paterna, admitting that Ms. Paterna ginamit lamang siya ng korporasyon. So, shall we proceed with the motion, Mr. Chair? Chairman, Okay, go ahead. Are you done, Congressman Abante? So, I'm asking if we should proceed with the motion. Yes. well, there's a motion to cite her. It was Chairman Paduano who made the motion. If I would like to ask if Chairman Paduano No, would like I to think proceed with the motion. the rule will bear us out. The first who did the motion was Congressman Abante. So we will be not considering we will not consider the motion of Congressman Paduano because you have the pending motion. Yeah, So, I- but before we proceed, the chair would like to acknowledge the presence of our Senior Deputy Speaker Don Gonzales. Sir, Mr. you Chair. you are Mr. Chair. acknowledged. Wait. And also Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. You are welcome, sir. Go ahead, Congressman Chair. Abante. For a while ago, I withheld the motion if Ms. Paterna will tell the truth. So today, she told one truth, Mr. Chair. So I would like to ask now if the motion of Chairman Paduano will still be considered. I would like to ask Mr. Chair, Chairman Paduano about this. Mr. Chairman, of course. Go ahead, Congressman Paduano. But Of before you proceed, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Ernesto Dionisio Jr. of the First District of Manila and Congressman Paulo Ortega of First District of La Union. Sir, go ahead. Of course, I will yield to the wisdom of this honorable committee. But before I will, whether I will hold back my motion, Mr. Dennis Cunanan, last na lang po to sa issue na to. Since you started with Whirlwind, di ba? Tama? No, sir. Lucky South. Hindi, as consultant, di ba? Lucky South, Your Honors. Lucky South. Yes, Your Honor. But, alam mo po na si Paterna is with Whirlwind originally. Yes, Your Honors, because they were the ones who handles the facility. Who handles the facility. Yes, Your Honor. And even the lease contract, alam mo rin yun. Yes, Your Honors. Na she was the one who represents in that contract, first contract with the Cruz family. Yung first contract, Your Honors, it was the original incorporator of Whirlwind, Mascarenas po. Correct. Mascarenas, but nandun din si Paterna. Employee po nila. Oh. Tapos, nag-Lucky South siya. Yes, Your Honor. Siya na ngayon nag-represent sa Lucky South. Yes, Your Honor. Oh, last na lang, Miss Paterna. Do you confirm the statement of Dennis Cunanan or you still refute? Alam ko po kasi yung Whirlwind tsaka Lucky South, yun lang po. Yung masasabi. At least And then, do you confirm na una, nasa Whirlwind ka? Tama? Opo. Okay. At least sumagot siya ng tama.
So, Mr. Chairman, with that, I withdraw my motion, Mr. Chairman, for a while. Kasi marami pa mamaya ako itatanong kay Ms. Baterna. Okay, Congressman Paduano, thank you so much. May Congressman I Abante, thank continue, you so Mr. much. Chair? Am I... You are done with your interpellation, Oh, Congressman Abante, because nakaka 10 minutes na po kayo. So we will be proceeding to the next. All right. May I also question later on? Yes, of course. Okay, thank you very much. Of course. So we'll be acknowledging, recognizing Congressman, sino ba? Minority, Bosita. You have 5 minutes. 5 minutes, 2 minutes na lang, Mr. Chair. Neophyte kasi, kaya 5 minutes. Sa senior congressman, 10 minutes. Anyway, joke lang yan, sir. Anyway, Mr. Chair, good morning and good afternoon to everyone. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, during the previous hearings, napag-usapan po itong, natakil po itong accomplishments ng mga police personnel na after their accomplishment, na-relieve pa sila sa pwesto. Katulad po ni Colonel Pajardo,